Joseph, domino effect nga yung nangyari sa ating mga paliparan dahil sa aberya sa NAIA at isa sa mga naapektuhan itong Davao International Airport. Mabuti na lamang at mas maayos na raw ang sitwasyon ngayong araw. Wala nang canceled flights sa Davao International Airport ngayong araw pero marami-rami pa rin ang na-delay. Si Narisa Villar na susundo sana ng kaibigan, 3 oras naghintay. Hanggang ngayon kasi apektado pa rin ng aberya sa NAIA ang flights mula Maynila papuntang Davao City. Dapat dumating sila, arrival na 8:55. Tapos hanggang ngayon wala pa. Nakakapagod kasi mahirap dito, mainit. Ang grupo na ito na nagpunta sa Davao para sa Kadayawan Festival, ikinwento ang kanilang naranasan noong Biyernes. Sayang daw ang nawala sa kanilang mahigit 1 oras dahil hindi agad nakaalis ang kanilang eroplano. Hindi na nasusunod yung talagang planong schedule gawa nun. Nag-adjust na lang. Ano na lang kakayanin that day, yun na lang muna. Ayon sa pamunuan ng Davao International Airport, ilang flight ang nakansela at na-divert noong mga nakaraang araw. Marami rin ang na-delay. Ang ibang mga pasahero tuloy, natulog na lang sa paliparan. Gusto man daw silang i-book ng mga airlines sa mga hotel, wala nang mahanap ang mga ito. Fully booked na raw kasi dahil sa Kadayawan Festival. Kahapon, nakalipad na ang mga stranded na pasahero. We are expecting delay of arrival and departure because of sa Maynila, hindi rin naman nakaka-take off kaagad ang mga flight. Kung kailan possible na mabalik sa normal? Hindi pa namin malalaman because marami kasing affected na flights. Hindi lang naman kami. Nitong weekend, maraming pasahero rin na lalapag sana sa NAIA ang na-divert sa Clark International Airport sa Clark, Pampanga. Dismayado ang mga pasaherong galing Los Angeles, California dahil ibinalik sa NAIA ang kanilang mga bagahe. Himutok ng mga pasahero, sana raw ay nanatili na lang sa Clark ang kanilang mga bagahe para hindi na sila bumiyahe pabalik ng Maynila. Dismayado rin sila dahil hindi man lang daw sila inasikaso ng airline. Ang pamunuan ng airport, sinabing desisyon daw ng airline company na ibalik sa NAIA ang mga bagahe. Marami ring stranded na pasahero sa Mactan International Airport sa Cebu. 74 na flights pa Maynila nitong weekend ang nakansela dahil sa aberya sa NAIA. Joseph, kanina ay marami yung mga pasahero sa Davao International Airport. Pero ayon sa airport manager ay normal na volume yan dahil nga katatapos pa lamang ng Kadayawan Festival at pauwi na ang mga turista. Joseph? Victoria, would you say yung operations dyan sa Davao ay back to normal na? Hindi pa masasabing back to normal, Joseph. Although normally ay meron naman talaga mga nade-delay na flight, pero ngayon ay mas marami yung mga delay, sabi na rin ng airport manager. So sa ngayon, hindi pa nila alam kung kailan mababalik talaga doon sa tinatawag na normal itong kanilang sitwasyon. Although good news nga, sabi niya, now at least wala na silang canceled flights at diverted flights, di gaya noong mga nakaraang araw. Joseph? So what they have there, Victoria, yung mga naurong ba to ng mga flights? Yung iba, Joseph, naurong na flights yan. Yung iba naman on schedule pero talagang late lang na nakaka-take off mula sa NAIA. Yung iba naman na nakausap din natin, noong Friday naman daw ay dumating din sila dito sa May Davao. Pero ang problema, ilang oras silang na-delay dahil meron sa mga nakausap natin, pang 44 sila doon sa pila ng mga eroplanong magte-take off. Kaya talagang inabot sila ng 2 to 3 hours bago nakarating pa dito sa May Davao City. So yung going out, correct me if I'm wrong, yung mga going out from Davao to maybe Manila or Cebu, medyo yun less problematic. Yung mga galing Manila that are flying in to Davao, yun yung medyo nagkakaroon ng konting aberya, would you say? Actually, Joseph, pareho dahil nung nakita natin kanina yung monitor doon sa may Davao International Airport nga, parehong side yung papunta sa Manila at yung ibang papunta naman sa iba pang destinasyon at papunta rin sa Davao City ay pare-parehong merong mga delayed flights. So ngayon, hindi pa natin masabi kung ganun ba talaga, kung normally ay ganun talaga yung nangyayari or epekto pa yan nung nito nga nangyaring aberya sa NAIA. Pero ang sinasabi nung airport manager ay meron din talagang effect pa yung aberya sa NAIA na nakikita nila dito sa may Davao International Airport. Joseph? Kanina, I'm not sure if I got it correctly, yung manager ng airport dyan sa Davao, sabi niya hindi niya masabi kung hanggang kailan nila mararamdaman yung, sinabi mo kanina sa report mo, yung domino effect. Kasi weekend pa yon, hanggang ngayon pala, napeperwisya pa rin yung ating mga kababayan.
Kaya nga, Joseph, medyo malala pa rin talaga. Kung iisipin mo, dahil Friday pa yan nangyari, dumaan na nga yung weekend, tapos ngayon, Monday na, akala nung iba ay normal na rin yung magiging operasyon, pero may epekto pa rin daw pala. Sa ngayon ay wala rin daw silang magawa, kundi maghintay. At yung ibang mga pasahero naman ang ginagawa na lamang ay hinahabaan din yung pasensya. Dahil kanina, medyo mahaba yung pila, akala nung iba, madedelay sila. Kahit nung Friday daw, ang kwento sa atin ay talagang hinabaan na lamang nila yung pasensya nila para hindi na uminit yung ulo dahil nga dito sa problemang ito. So ngayon, itong management din ng Davao International Airport, ganun din yung ginagawa. Naghihintay lamang sila ng abiso at inoobserbahan kung kailan babalik sa dati yung kanilang operasyon. But Joseph. at least the worst thing that can happen to them is a delayed flight. Na yun namang delay, pwede nating tiisin. Kesa na lamang, mas worse yun kung halimbawa canceled yung flight. So right now, delay. Kaya na nating tiisin yan, tama? Totoo yan, Joseph. Yung nga yung sabi rin nung nakausap nating isang pasahero, mas okay na sa kanila na madelay kasi naman makansela yung flight at mas stranded pa sa mga paliparan. At worse pa, doon nga makatulog dahil hindi naman sila mabibigyan ng hotel na pwedeng matulugan. Alright, Joseph. maraming salamat, Victoria Tulad.